Okay, before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16 nasa screen. Ito ang basahon. Amen. First, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now we are also told, no? Ginabalik-balik yun na to ni, to obey God and leave all the consequences to Him. Amen? Na times nga na yung mga dagko ang problema maabot sa itong kinabuhi. But baliko na to, we just have to obey God. Amen? Dili na to biyaan ng ato ang pagtuo. Baliko na to, God will make it right. Amen? And we are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts unto the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya at this point of time, ako ang hangyoon pagbalik ang matagusa. Let us all rise. And we're going to get our Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. Okay, we're going to embark sa lain na pod nga sad sa lesson that is titled Timeless Truths for Tranquility. Amen? Baliko na to, pag-aabrihan na to ang atong mga Biblia. In 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. And we're going to read this in unison. Amen? Pagasugdan na to sa verse 1. Amen? Say amen, kunana. And kindly share your Bible, amen, para ang matagusan na to makabasa sa pulong sa Ginoo. 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to 3, ready, read. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Pagapanalanginan sa Ginoo yung pulong atong gibasa karon, ato ang iduko ato mga ulo magamputa. Buhig balaan nga Dios, makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta, Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og pribilehiyo. Nga makasimba kami kanimo, makapaminaw kami sa imong pulong niining primerong adlaw sa semana.
Salamat Amahan bisan pa sa imuhang kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa answered prayer, Lord. Salamat Amahan sa mga problema apan gihatagan nimo og kasulbaran. Salamat kay Amahan bisan pa sa sustaining grace nimo and sa makanunay Amahan. Amo ang ginapasalamatan ang imuhang pagpakamatay sa cross alang sa among kaluwasan. Heavenly Father, mangayo kami kapasailuan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat, pasailoa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon Amahan, pagatun-an namo among pulong, ay namong pangayoon kanimo Lord, i-bless ang tanan parte niini, nga masabta namo ni through the help of the Holy Spirit ang matagpulong nga among pagatun-an karon. Among gina-pray kanimo Amahan, bisan pa mga magtutudlo, hatagi kami og igong kaalam. I-bless Lord bisan pa ang Sunday School sa mga kabatanunan. Among gina-pray Amahan, nga imong pulong Lord, mutisok sa ilang huna-huna o kasing-kasing, nga mahimo silang panalangin alang sa ilang panimalay, mahimo silang panalangin alang sa ilang community, mahimo silang panalangin alang sa among syudad ug alang aning among nasod. Among gina-pray kanimo Amahan, much more nga magamit sila sa imong iglesia. Amo pud usab ginapangamuyo kanimo Amahan. I-bless Ginoo Lord bisan paninglason namo sa adults. Amo gina-pray kanimo Amahan nga ikaw pud usab mga panalangin sa naghatag niini nga pagtulun-an, Dr. Rad Maton o God. We are praying Lord nga ikaw mag-bless sa iyang ministry. We also would like to pray Heavenly Father, bisan pa Amahan nga among ginapangamuyo kanimo Lord, hatagi mi kadaugan sa among panimbahon karon. Badlungas sa tanas Lord, ayaw tuguti nga makasamok siya sa among panimbahon karon. We are praying Lord to bless also our choir. Taliwala Lord nga wala sila choir directress karon, but among gina-pray Amahan nga ikaw mag-bless kanila. I-bless Ginoo Lord bisan pa mo tithes and offerings, gamita kini alang sa pagpalapad sa imong bulaton. I-bless Lord bisan pa mo preaching service nga pagadalan sa among pastor. We are praying Lord nga ikaw mag-bless sa iyang tutunlan, hatagi siya kaalam. And we are praying Heavenly Father nga imong pulong Lord masabtan sa tumang kayano. Help us Lord to grow Ginoo Lord sa among Kristohanon nga bahin. Lord God, amo po usab gina-pray Lord for a special prayer, ang full recovery ni ading Amahan. Amo gina-pray Lord nimong blessing magauban kanila until silang discharge tomorrow Lord. We are praying Amahan nga ang doktor nga magatan-aw kaniya hatagi siya kaalam. And we are also praying Lord nga matagbo ang tanan nilang mga panginhanglanon. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, bisan pa Lord kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation. We are also praying Heavenly Father sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa Espiritu ug kamatuoran, nga ikaw usab Lord magapanalangin sa ilang panimbahon. I-bless Amahan bisan pa ang amuang mga kauban sa church Lord, ang mga members nga na-assign og lagyo, and also Lord na ay duty Lord with security matters. We are praying Lord nga ikaw maghatag, magapanalangin kanila, maghatag kanilang safety sa matag panahon. And we are praying Heavenly Father, kami nga naa diri karon sa church, among ginapangamuyo kanimo i-bless ang among fellowship this afternoon. We are praying Heavenly Father nga ang imong presensya magauban kanamo karong kahaponon. Kining tanan Amahan am ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kahangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, maayong hapon sa matagusa. Amen. And let us continue to pray na dako kayong activity ugma ang church. We're going to start our daily vocational school, no? Or ginatawag na tog DVBS. Amen. Now, ato ang i-pray, i-bless ang mga magtutudlo, and masangkap sad ang tanan natong mga panginhanglanon. Amen? Abi ninyo, subo palandungon, nagplano unta tanini, apan na ay nahitabo last week, and si Ading, no? Si Joanne Peralta, nagsakit ang iyang tiyan, mao na nga nadala sa hospital.
And tungod niya na it was found out nga medyo hubag ang iyahang right ovary. Left ba to? Right? Right, no? Left ovary. Mauna nga siguro wala naman good gi-allow sa doktor nga muuli pa to travel, pauli diri pagadian kay gi-consider siya as life-threatening. So mauna nga gi-emergency operation. So mauna nga to ang choir directress really needs to leave, no, para i-attend pod ang na hospital. So mauna nga wala siya sa opening tomorrow and wala pod ang choir directress karong adlaw. So let us continue to pray atong gihangyo matagos sa padayon tag-pray for Joanne nga makabaton siya og complete recovery. Amen. And murag maayo po nga balita by tomorrow siguro naay possibility nga ma-discharge na sila sa hospital. So padayon nagapon tag-pray and for the complete recovery atong nagdaot. Amen. And also, paliko na to, don't forget to pray for our DBS. Amen. Desayon ta kasing-kasing sa Ginoo naa ang mga bata. Amen. 9 times di taganahan ng bata kay lihog kaayo ang ruli samog sa usahay mga bugoy, mga balita, mag-iaway. Pero baliko na to ang kasing-kasing sa Ginoo naa ang mga bata. Amen. Bauna nga baliko na to, let us pray, let us continue to pray for our ministry alang sa mga kabataan-ulan. And salamat kayo nga uwalipay sa tuwa ang paggamit alang ni anak ang ministry. Amen. Salamat sa mga nag-support alang sa Top Children's Ministry. Now, isip pagpadayon sa itong mensahe, lain na pagkiling na pagtulunan that is titled Timeless Roots for Tranquility. Amen. At walang pagkabalik ko ng basa, we're going to open our Bibles once again. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 3. Amen? At ang sakto ni pag-ayo ang ato ang pagtulunan before we start with our introduction. Now, atong basahon, ready, verse 1, ready, read. I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Now, dako kayo ni nga panalangin ang pagtulunan alang sa matag-usa. Na siguro tayo mga batasan nga maigo po niini nga pagtulunan, no? I for one musagib ko sa mga naiguan ni nga lesson. Kay ang pulong landaan sa Ginoo masakta na gid nimo dayon unsay iyahang buot pasabot. Amen. Gingon diri in verse 2, for kinahanglan daw ato ang iampo ang ato ang mga leaders. Amen. That includes our kings and for all that are in authority. Amen? Mawala nga nakailod ko, na usap ko sa maigoan nga pagtulunan because I tend to criticize our government sa ilang inactions. Amen? And usahay, makahula-hula ko, and I try to analyze if I prayed for them. Amen? Maoday nino nga naaman tay duty tanan nga kinahanglan ta makialam sa ato ang panggobyerno, pero the best gid ay nga makialam ta pinaagi sa pagampo nila. Amen. Now, igud ani ka anindot ang ato ang pagtulunan mga kaigsunan. Kung imong sabton aning panahuna, ang number one problem or kontra nga gigamit ni Satanas para pagkontra sa mao nga mga buluhaton. Para pagkontra sa mga buluhaton sa Ginoo is pinaagi sa gobyerno. Amen? Diya ka matingala.
ang mga tao gilansang nila si Jesus Christ, they asked for permission sa Roman government under Pontius Pilate. Amen? Ang usa sa mga nagpalisod-lisod sa mga early Christians, it is the government itself. But matingala ka nga ang Biblia really made mention that we have to pray for them. Amen? Sakto na unta ni nga obligasyon nga og moingon pa lang nga suklan, but lahi ang giingon sa Biblia. Ang giingon niya, we have to pray for them. Amen? So karong panahon na, it is high time for us to have a change of heart and a change of mind pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now, gingon diri, that the title says, Timeless Truths for Tranquility. Amen? Ang mga kamatuuran, kung maghisgot ta og tranquility, naghisgot ni og calmness. Amen? Now, atuan ni siyang i-illustrate, no? Na ay panahon sa unang abri patong Alindahaw Resort, nga na ay time nga og muadto ka ng sa Lakeview. Nindot kay tan-awon ang buntod, nindot sad kaayo tan-awon ang tubig nga wala gyud kaayoy balod. No? Nindot ang view, nindot ang tubig, kay steady kay siya. Mga kaigsunan, gingon ana pag-illustrate ang word nga tranquility, or makaingon ka, there is calm in the water. Amen? Buot pasabot ni ining, giawhag ta, gihatagan ta og giya kung unsao nato nga mahimo nga makabaton ta og kalinaw og kalma sa tanang panahon. Amen? Tungod kay nasayod ang Ginoo nga gidesign niya ang tawo nga naagyoy problema nga moabot sa tuang kinabuhi. Amen? Bisan pagbasahon ni nimong Biblia, tanan tao diri naagyoy problema. Amen? But then, ato apong mabasahan diri nga ang Ginoo nagpasalig sad nga ang tawo nga naa diha kang Jesus Christ makabaton siya og kalinaw, makabaton siya og peace and calmness sa iyahang kinabuhi. Amen? Now mao na ang atoang pagatun-an ni ini nga lesson. Now, according in the September 1992 issue of Resource, printed this article about how to react to a hungry python. Amen? Kabalo mo kung unsa ng python? Mauna siya ang kinadak-an nga halas, no? Or dili man pud siguro kinadak-an. Siguro second to the largest, kaya ang largest it is the anaconda. Pero most likely maorgid gihapon ang iyahang kuano, ang dako kayo. Naatay daghan nga story na basahan, naatay mga pagtulunan nga nabasahan kaniya, but ang importante kaayo nga nakit-an gyud nato siya sa tong personal, no? Kumuanha mo diha sa kamayan, na naslay dako kaayo diha nga display sa python. No, it is colored yellow. And I tell you, it is very, very costly. Mahal kay na nga klase sa halas kung imuhang buhion. Now, igo nila, ang pinakadelikado niini, dili ni siya lala or venomous. Unlike other halas, nga og mapaakan ka, og maigo ka sa ilang venom, mutikig na lang ka, mamatay ka. Ang tirada nila, it is the central nervous system. But kani nga halas, dili kayo ni siya, dili gini poisonous nga makapaak. But then, ang pinakadelikado niya is mo-constrict ni siya sa imuha. No, but pasabot niya na, ug matingala ka, kay once nga makapaak siya, iyaha dayon ng likusan ang iyahang mapaakan. Maog yun ni kinaiya ani nga mao nga halas, no?
iyahang likusan dayon ang iyang mapaakan, mautoy hinungdan nga mamatay ang iyahang mapaakan. Kay dili na makaginawa, dili na makalihok, and I tell you, makaswallow ni siya og tibuok nga tawo. No? Naanay mga reported cases ani nga makita na to sa Magandang Gabi Bayan kaniadto ni Noli Di Castro na ay mga bata nga gipangpaak. No? So, mao ni siya ang gisulat ani nga papel. Nga news kung unsaon nimo pag-survive kung mapaakan ka og python. No? Tiyaw mo na naghimo sila og story kung unsaon nimo pag-survive ug mapaakan kag bitin. So ingon ani daw, ug mapaakan ni daw kag bitin, i-relax lang daw nimo ang imong kaugalingon. Kay mutry na siya og curl sa imuha and then iyahang paakon ang imuhang tiil. So ang practice gid ani niya is that magsugod ni siya sa tiil bisag asa or kinsa ang iyang mapaakan, diadto gini siya magsugod og lamon hantod sa ulo. So abi ninyo, ang mao nga newspaper nagtudlo. I-allow lang daw nga paakon ka ug kanon ka hantod sa imong tiil. At inigabot sa imong tiil, di adto nimo laslason ang iyahang baba. No? Dadto daw nimo laslason niyang baba para makagawas ka. Abi ninyo, kana nga story, murag katawanan kaayo. Kay ikaw sa imong kabahin nga gahuna-huna na kag napaakan na ka, naa baka kay kalinaw. Amen? Bisan pag-unsaon kag ingog, kalma, kalma. Di gyud ka makakalma og naanay ning paak sa imuha. Amen? Kaya sa manang Venus, bag-o rin na paakag iro. Dili lalim ang mapaakan. Amen? So mauna nga nakaingon taan ni nga pagtulunan, imposible kaayo nga makabaton ta og kalinaw. Amen? Now, atuan ang story gihisgutan ang mao nga story. Tungod kay susama ni ana nahimutang siya sa usa ka sitwasyon nga problema. Amen? Laliman ka, dako kay nga problema, napaakan kag sawa. No? That python, sa Binisaya pa, sawa. Napaakan kag sawa, pero kinahanglan, you have to remain calm. Now, in spiritual matters, gitudlo ni sa tuwa tungod kay nasayod ang Ginoo nga perilous time shall come. And daghan kaayo sa tong kinabuhi magatubang tagpirting daghana ug dagko nga problema. Mauna nga gihatagan ta og pagtulunan on how to remain calm sa panahon sa dako kay problema, trahedya nga moabot sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, balik ko na to. The title for this lesson is Timeless Truths for Tranquility. Amen? Now, naipangutana diri. Is your life characterized by trauma or tranquility? Ang imuha bang kinabuhi naa ba kay mga traumatic nga experience? Or naa ba kay naka-experience baka og malinawon ang imong kinabuhi? No? So that would be your answer, no? If so, then the principles we share will benefit your life if you put them into practice. Now, these truths are good for teenagers, college students, young and old, no? Ang kaninga pagtulunan will work in all ages. Kay baliko na to, nagatubang magyuta sa kanunay og mga problema. Mao na nga gihatagan po tag solusyon kung unsaon nato pagdala ang ato ang kinabuhi. Now, first point for this lesson is that
an essential exhortation, no? Ato ang tun-an karon kung unsa ni exhortation nga pulong. Gingon diha in verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. No, gisugdan ni sa pinaagi sa pulong, I exhort therefore. Amen? Now, we're going to begin this point with a story, no? Sa kinabuhi nilang George Washington. It was the morning of March 15, 1783. Army officers of the Continental Army had assembled at Newburgh, New York, because they were upset, skeptical, and frustrated with the Congress. No? Ang mao nga pagtulunan is that it stemmed up with the problem sa Kongreso sa United States nga dili sila makahatag sa mga gikinahanglan or gisaad nila sa ilahang mga sundalo. Mauna nga murag naay nahitabo nga kudita. No? Naay kudita nahitabo sa US aning panahuna because of failure sa Congress nga ilahang i-perform kung unsay saad nila. Unsa day mga saad nila? Naa sila'y saad sa ilang sweldo, naa sila'y saad sa ilang mga pagkaon, naa sila'y saad sa ilang mga clothing, pero kaning mga butanga, wala nila mahatag sa ilang mga sundalo. So, abi ninyo, tungod ni Ana, ang ilahang mga opisyal, secretly, naghimo sila og meeting, naghimo sila written, or gisulat nila kung unsa ang ilahang disappointment ngadto sa ilahang kongreso. Abi ninyo, sa diha nga nahibaw-an ni George Washington, ang ilahang ginatawag nga first president sa United States of America. Abi ninyo kani si George Washington. Wala ni nagsugod nga politiko. Nagsugod ni siya as a general sa ilahang lugar. So tungod kay general siya, nasayod siya kung unsay pagbati aning mga sundaloha. So tungod kay iya hamang nahibaw-an nga naay kudita nga mahitabo, ang gibuhat ni George Washington is that gipatawag niya ang mga officers, gipatawag niya ang mga sundalo, and iyahang gimiting. Abi ninyo, ang gibuhat ni George Washington is that Washington exhorted them and admonished them about the letter of condemnation and revolt. Siguro si Washington sa iyang kabahin, usa siya sa mga nakadawat sa mga gipangpirmahan nila nga papel. So mauna nga iyahaning gitapok ang abi ninyo, pag-istorya niya, wala niya pangkasab-i kaning mga opisyales. Kung dili sa diha nga pagpatawag niya, gi-admonish niya and iyahang gi-exhort, no? Ang ilahang letter. Buot pasabot niya na gi-insakto niya ang iyahang mga pamulong nga makapalift up sa ilang kasing-kasing, mga pamulong nga iyahang gi-acknowledge ang ilahang mga gipangbati. Amen? Abi ninyo tanan nga mga action sa tawo, naagyud na'y insakto nga rason. Andili na nimo ipasang walang bahala lang ang ilahang mga gipangbati. So mauna nga si George Washington, iyahaning gi-address ang mga tao sa insakto nga pamaagi. Gi-acknowledge niya ang ilahang mga pagbati and gi-acknowledge niya ang ilahang presensya
sa ilang pagtambong sa gitawag niya nga meeting. So ang gibuhat niya, he comforted them by promising to keep the agreements that had been made with them and urged them to keep their faith in purity and intentions of Congress. Ki-encourage niya, ki-comfort niya, nga kung pwede lang, inyuha pang i-extend ang inyuhang trust ngadto sa Kongreso. Mauna ang iyang gitawag. Pero abi ninyo, dili na kaayo ng mga butang ang nakahatag og dako kayong impact. When he finished, Washington removed a letter from his breast. Mura ba og sa diyang nakikistorya siya, na siguro siya ay letter diligitan sa Congress. Sa diya nga iyahan ni gibasa mga isunan, iyang gikuha sa iyang packet. Then iyahang gihinay-hinay o kuha ang iyahang mga antipara. Pagkuha niya siyang antipara kay iyahan na ning gisulob, maoni ang iyang giingon ngadto sa iyahang mga sundalo. Giingnan niya, "Gentlemen, you must pardon me. I have grown old in the service of my country and now find that I am growing blind." So nangayo pa siya og pasaylo ngadto sa mga kaatubang niya mga opisyales. And giingon niya sa Binisaya pa, "Tiguang nagyug ko sa serbisyo and abi ninyo murag ning aksyon nako og kabuta." Mga kaigsunan, kana nga mga pulong ning dulot na sa mga kasing-kasing aning mga opisyales sa sundalo. Nga naman, nasabta nila na ay tawo nga ning atubang nila naniguwang na lang sa serbisyo apan wala gyud ming reklamo. Amen? Na ay tawo nga season na kayo sa magpanerbisyo pero not an inch wala gyud ming reklamo kundili iyahang gikip ang iyang pagtuo ngadto sa gobyerno. Abi ninyo kaning mga pulong, mauni nakapa-encourage aning mga batanon, mga idealistic nga mga tawo nga nakita nila na ay leader nga worthy sunon. Amen? Ang mao nga butang nakapausab sa ilahang gibati an abi ninyo ang tanan nga mga officers that were assembled wala maabti og pila ka oras ning pirma sila og balik a letter of allegiance ngadto sa ilahang gobyerno. Amen? Buot pasabot niya na wala gyud mawala, no? Buot pasabot niya na dako kayo ang ilahang pagtuo tungod kay naas sila nakita nga tawo nga sumbanan. Amen? Mga kaigsunan, ang gibuhat ni George Washington, kiatubang niya ang mga tawo, iyahang giistoryahan, iyahang gidayig sa maayo nga mga pamulong, iyahang gihangyo og taman, mauna siya'y a very good example sa pulong nga exhortation. Amen? Mauna siya'y pulong sa mauna'y pinaka-the best nga pulong sa exhortation. Now, kani nga mga pagtulunan, ma-apply na to ni kung panalitan kinahanglan ta mo address ug daghan kay nga mga tawo mag-atubang sa ilahang mga problema. Amen? Magamit ninyo ni Magamit ninyo ni sa matag panahon. Amen? Now, matingala mo, ug naaga ni mga meeting-meeting, mga problema, kaning mga atong mga leaders, they have learned to practice their skill. Amen?
May kay na sila mo talo-talo. Atong mayor, kidhatan ra ka sa iyang insik nga mata. No? Ingon ana pagdala og tawo. Amen? Buto sabot og naay mga problema, naay dako kay nga problema. You have to exhort them susama sa gihimo ani nga leader, George Washington. Amen? Now, the urging, the call, in this passage, Paul stressed the importance of prayer by using the phrase first of all. Amen? Now, buot pasabot niining, kung magatubang ka sa tanan nga mga panghitabo, magatubang ka og certain nga activity, giingnan ka nga pagasugdan ni pinaagi sa pagampo. Amen? We always emphasize sa gahom sa pagampo. Amen? Ang prayer can change many things. Mauni mga pamaagi para makakommunicate ka ngadto sa Ginoo. So buot pa pasabot niini, giingnan ni Paul si Timothy, o gusto ka makabaton o kalinaw sa imong kinabuhi, ang tanan nimong pagabuhaton, primero, istoryahon at tubangon nimo sila, and then, first, pagasugdan nimo sa pagampo. Diri sa church, kung imuhang masabtan, mao gyud na ang first natong pagabuhaton sa pagsugod nato sa ato ang panimbahon. Amen? First, you have to pray. Amen? Daghan kayo ta og angay nga iampo. Amen? And kung ang usa ka Kristohanon, mao gyud ni angay niyang mahibaw-an. Angay niyang mahibaw-an kung unsaon nimo ang pagampo. Amen? Kabalo na ba ang tanan mo ampo? Basin ba og kabalo ra ta ba sa tingkaon ra? Ang atuar pong madali, God bless this food. Amen. No? Ampo naman na. Pero ayaw gina ninyo buhatan, no? O pananlitan, maura na imong nahibawan. Unya, gipaampo ka sa imong classroom. Di po na nimo pwede ingon nga God bless this food. Amen. But in all these things, kinahanglan ka maota mo ampo. Amen? Ang ampo is more on, muraragyog ka o casually nakikistorya. Amen? Nakikistorya. Muraranag ka na nakikistorya ka sa imong tapad. Nakikistorya ka niya, siya mubalos po siya istorya. No? That is prayer. Now, first of all, kiauhag ni Paul si Timothy for prayer. Amen? He was urging Timothy that prayer should be a priority in his life. Now, this is essential, beloved, if we are to have a tranquility in our lives and serve the Lord. Now, your prayers are fuel for the fire of God in your soul. Gingon pa diri, they give warmth, comfort, power, and light like a flame. No? So, tanan na nga butang, baliko na to sa makadaghan pa. We always do believe in the power of prayer. Kaninang buntag, pagmata ninyo, nakaampo ba mo sa Ginoo? Amen? How about last night? Nakaampo ba ka sa Ginoo? Amen? Mahimo unta ni nga practice nato sa ato ang kinabuhi. Now, ang ako ang experience ni ning prayer, kay giingon man gidirigod nga it gives power. No? Ang ako ang experience to prayer is that every day or every night, ako anang gihuna-huna kung unsa ako ang pagabuhaton ugma. Amen? Kanang mga daily activities nimo ba? And aside from that, sa imong mga daily activities, naagi certain part niya na
nga madugang sa imuhang special activity for that day. Like kinahanglan ka mo adto og grocery, kinahanglan ka mo palit ni ana. Abi ninyo no, kung makat-on lang ka nga bisag sa pinaka-basic nga mga butang, iampo nimo, makita gid nimo ang resulta nga naay kasayon sa imuhang mga activities for the day. Amen? Matingala ka, ultimo parking lot nga lisod kaayo i-parking. But when you pray, matingala ka nga naagay gigahin nga spot kung aha ka makapark. Amen? Ug naa kay plano nga tawo nga istoryahon, iampo nimo sa Ginoo, matingala ka nga ang tawo nga imong kay istorya dali ra kaayo ka istorya. Dali ra kay hangyoon. Matingala ka nga ang tanan nimong mga activities for the day, mahimo kang productive kay imuhang nahimo. Amen? Mao gid na ang imong katingad-an when you pray. Amen? Labi na gyud ang matag usa nato sa tanan natong problema, pwede na to na iduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Amen? That is the answer. That is prayer. Mga kaigsunan, ayaw unta or dili unta ta mawad-an or mahimo tang luya sa ato ang pagampo ngadto sa Ginoo. Amen? Every time nga ma-weak ka, nga di ka ganahan mo ampo, ang pamaagi ana is ampo lang gihapon. Amen? Iagi tanan sa pagampo. Thomas Watson said, "If the devil can hinder us from duty, he will hinder us in duty." No? When we come before the Lord to pray, Satan is at our right hand to resist us and distract us. Matingala ka, kaplano ka nga moampo, pero mawala ka sa imong focus sa prayer. It could either be nakaalinggat ka sa imong cellphone, na ay ning status gamay sa imong Facebook, and pag-check nimo, wala na ang imong focus na nasa Facebook. Nakalimot na ka og pag-ampo. Night times nga gusto na kamuampo, pero ang imuhang mata kahagbungon na gyud kaayo. Mao na no mga kaigsunan, those are basic examples nga mo resist gyud si Satan every time that you want to pray. Amen? How about you? Unsa imong experience nga nakabati ka that Satan was really trying to resist you or keeping you away from prayer? Amen? Naidaghan kayong mga butang nga makapawala sa atoa. Now, prayer must be a priority if we are going to deal with the devil and win. Bisan gani si Jesus Christ, iyahagyod gihapon sa iyang pagka-Diyos nun. Gipractice gyud niya ang pagka-mainampuon. Not only through ordinary prayers, but then iyaha gihapon gi-exercise ang prayer and fasting. Amen? Mao na nga makagagahom gyud kay ang Ginoo nga mo resist og mga temptation. Now, for those who are planning nga mo reduce, fasting is a very important nga method para mo reduce ka. Na one time sa una nga nagkita mi ni Pastor Nunoy ko, "Angkol, musta man, mura manggag na slim kayo?" So niingon siya nga, "Ga-practice kog fasting oy, tagtulo ka adlaw." Wala si kaon-kaon. Ampo ra gid siya sa Ginoo walay kaon. Sunod siguro maayo siguro ng activity kay di makakagasto. Di ka kagasto kay wa may kaon. You just have to go there, you have to pray and eat nothing.
Pero abi ninyo no, may experience gud nimo ang dako kayong kadaugan when you do prayer and fasting. Nay mga importante kaayo nga events sa imong kinabuhi. It is very very important for a person to do prayer and fasting kung gusto ka makita ba og positive nga action gikan sa Ginoo. Amen? So now, when we had our board exam, dili biya amta ko ganahan mo apil. Di ko ganahan mo apil kay kanay laging di kakakaon. Murag traumatic kayo na para sa kuha nga di ka makaon. Every time nga magunahuna ka nga mag-fasting ka, usa pa lang gani ka oras gikan ka nagkaon, mura nakagutmon daan. Nga mo ni pamati nimo. But then niingon si Pastor Nunoy sa una nga, Jade, apil si Jimbot, yun na niya nga, mag-prayer and fasting ta for 3 days. Di gid unta mi ganahan mo apil. But then niingon siya, kani nga prayer and fasting is intended para sa inyong board exam. E nabi ninyo, ubay-ubay ming nangapil. Nakita na mo ang mga kauban, mga men sa church, ning apil sa maong nga fasting, diha mi sa balay kanang gipuy-an nilang bingbing, nagampo, nag-prayer and fasting. Abi ninyo, matag-usa na mo, lahi-lahi may gipangayo sa Ginoo. Amen? Nangayo mi for success sa board exam. Usa na mo kauban, nag-pray sad tungod kay ang iyahapong anak naapoy buslot sa kasing-kasing. But abi ninyo no, mga pipila ka tuig, nasulbad yun ang problema sa iyang anak. Pinaagi sa operation. Amen? It is a product of prayer. And nakita na mo dito that tanan, almost all nga gipangayo na mo sa Ginoo, iyahag yung gi-provide. By the way, walay mamatay ninyo o mag-fasting mo. It is all in the brain if you do fasting. Amen? Tingala gani mo hospital, di ba? Di usahay na mo'y panahon, di mo pakanon. It's very, very important when you fast. Jesus Christ even fasted for 40 days. And na-experience niya ang dako kayong spiritual blessing. No? Dako kayo na ang kahimuan sa usa ka tawo. Matingala lang yung kapod when you do fasting. Makita nimo diha sa Biblia, si Jesus Christ was tempted by Satan. Amen? When he fasted. When you fast also, diha nimo makita ang mataglain nga klase sa temptasyon ni Satanas para muundang ka. Like number 1, mga tawa mi kaya mo ang experience na kanang balay ni Bingbing diha, kanang sala niya, naman ay dako kayong grill diha. So mao na siya, lami kay napunduhan sa una, presko ang hangin, lapos-lapos ra ang hangin. So naay usa ka tawo dadto nga ay nato si Brother Dudong bato nga naghigda dadto dapita. Abi ninyo no, ang kamunggay namo ning igo pabitaw na dadto ning hangin ug kusog ning igo sa grill. Ang iyahag yung nahuna-unaan, murag tinula naman gyud na oh. No? Ma-imagine nimo ba daghan kay mga temptasyon para muundang ka. And ang pinakatawanan kay nga part, katugid nga time nga nag-fasting me, naglitson po na mong silingan. Makit-an yun nimo sa taas, ang ilahang gituyok-tuyok nga litson na to sa ubos. Wala nga ingon mi nga, binuang gini, murag paundangon na gitaan ni og fasting. Mga kaigsuunan, balik ko na to, prayer
is very, very important para sa usa ka Kristohanon. It is a one tool nga gihatag sa Ginoo sa atoa for us to be successful. Amen? Importante kayo ang prayer sa usa ka Kristohanon. Balik ko na to. Mauna giingon ni Paul ngadto kang Timothy. Timothy, make prayer a priority. Amen? Make prayer a priority. Subot pasabot priority man, but pasabot primero. Amen? Maparihara na siya og senior citizen lane, nga ang senior citizen og PWD priority. Subot pasabot primero siya. Amen? Now, when we talk about your daily activity, bisan pag unsa ka busy, giingnan ta, make prayer your priority. Buot pasabot ana sa tanan nimong butang pagabuhaton, unaha sa ang pagampo. When you wake up early in the morning, I know tanan ta adto na ta sa ato ang mga daily chores or ato ang mga routine schedule. But then giawhag ta first, ayha ka muhimo sa tanan nimong buluhaton sugdi sa ang imuhang adlaw with prayer. Amen? That is when we talk about priority. Amen? Busy ka sa tanang butang, balik ko na to, ayaw gyud kalimti ang imuhang pagampo. Amen? Now, when we look at verse 1, we find several aspects pertain to prayer. No? Paul mentions 4 different words and we will look at each one. We're going to talk about prayer, no? Gingon diri, prayer or ato ang gingon diri, entreaties of earnestness or other also called supplication. Now, kani si Dr. Rod Maton, naka-experience siya og grabe kayo nga panghitabo sa iyang kinabuhi. So mao ni ang iyang gi-share diri that about 20 years ago, my father was working out at the Girl Scout camp at Lake Bloomington. Sa diha daw nga ang iyang papa gamit siya sa traktor. Ang traktor ning capsize. So nahitabuan ni ang iyang papa murag na datugan sa traktor. But then eventually naglisod siya og gawas. But then he has to crawl up para mo survive. So grabe gyud ang disgrasya nga nahitabo sa iyang papa. And abi ninyo, instead of calling 911, ang iyahang directly nga natawagan ang iyahang asawa. So in taon, ang usa ka asawa gadali-dali para lang ma-rescue ang iyang bana ug gidala niya sa ospital. So abi ninyo, direct instinct sa usa ka inahan, ang mapanawagan dayon og tabang is ang ilahang mga anak. So immediately when he heard kung unsay nahitabo sa iyang papa, diretso siya dagan padulong ospital, and along the way, he prayed to God nga ayuhon iyang papa or i-sustain ang kinabuhi sa iyang papa. No, mao gyud na ang iyahang pagampo, no? Abi ninyo, kani nga story niya, ako apuning ma-relay sa ako ang personal nga kinabuhi. Tungod kay many times kaniadto si mamang makabalik gito sa ospital. Siguro mga every year, twice, napoy once, napoy wala. Pero mao gito nga makabalik-balik yun mig hospital. Many times siyang kinabuhi as a medical nga
professional, makuan bitaw gyud nimo kung unsay severity sa iyahang mga gibati. Abi ninyo no, many times katong iyang mga several nga mga hospitalization, makaingon yun ko, all of that is very critical. Mauna nga, murag, kay kabalo man ko nga grabe kay ka-critical. I always prayed bisan pag naibisita, mulay silent lang ko sa kilid, but then I always utter prayer ngadto sa Ginoo. Nga Lord, i-extend in taon ang kinabuhi sa kuwang inahan. There was even a time nga si mamang maigo lagamay nga hangin, kalitlag kurog. And the cause of it, ang iyaha daytong tiil nga gamay nga samad adto. So sa diha nga gipa-check up to, giingnan siya siyang orto, mami, basig putlo na to ni imong tiil ha. Abi ninyo no, nagkatawa ko makahinumdum ko ba kay giliab na niya ang doktor? Oh, dool man siya gamay kay ninghunghung ba nga, mami, basig maputol na to ni imong tiil ha. Abi ninyo no, giliab niya ang doktor, giingnan niya, dok, ayaw gyud putla akong tiil ha. Paning kamuti gyud nga maayo. Abi ninyo no, kato nga panghitabo, tingala ka, giayo sa Ginoo. I always prayed kay nasayod ko that naagyoy effect once nga naiputlon i-amputate sa imuhang lawas. It could either be mo survive ka karon, pero the next day, ang depression may mo kick in sa imuhang kasing-kasing. Ma-depress ka ba nga, wala na ko'y tiil, no? Maluya na dayon ang imong lawas. So abi ninyo, I always prayed, Lord, i-preserve ang akong mama, ayuha siya. Na siya mga episodes of hospitalization, lain na po nga hospitalization. Nga akong una nga magrabihan. But I always pray to God, Lord, ayuha si mama. And ang pinaka-last kini ang hospitalization na nag-cause sa iya sa kamatayon, I really can tell na I really thought na maoto yung pinakadali. Kay mura naman to siya o buya. So pag-abot sa ospital, ako na ato, mabuluhan na nito ulit na niyani. Kay naka-experience naman niya ito nga same situation. Ganyan mo nato sa doktor. But then never I expected nga katong ako ang yuna-una nga makauli ra dayon mi, o nakauli ti dayon mi. Kay gikuha na siya sa Ginoo. But then I really experienced nga kana bang iampo nimo sa Ginoo, Lord, buhita, Lord, naagi kay dako kayong ikinahanglan nga kinahanglan nimo pangayoon sa Ginoo. Amen? Now, I tell you, that is the right term for supplication. Amen? When you pray to God, i-pour out nimo sa Ginoo na, Lord, naakay dako kaayong panginahanglanon. Kanang imuhag yung hangyoon ang Ginoo, hangyo lumok yung sa Ginoo, na kung pwede lang ihatag yun sa Ginoo ang imuhang pangayoon. Amen? That is a term by what we call supplication. Amen? Now, the word supplication, it is from the word gracias. It means entity or a humble, earnest request. Amen? O na, when we pray to God, we always tell God, Lord, kung pray mo kay dili na mo ikaya buhaton ang kabilang. Amen? That is really acknowledging that without God's help, wala yung tayo mahimo sa ato ang kabahin. Amen? Now, the sign of that we are weak and must have God's help just to cope up with life each day. Amen?
Sa tanan sa kasagaran nato, ang ato ang batasan is that o wala kayo tayo ikinahanglan dili sa tamang. Amen? Mao na ito nabantayan sa tuwang kaugalingon. Muampo kata sa Ginoo ug naatay dako kaayo nga panginahanglanon. Amen? Ay mao pud siguro na reason nga matagan kita problema sa Ginoo. Amen? Para muampo kita sa ilaha. Mga kaigsunan, balik ko na to. Supplications and prayer is very, very important. I know daghan sa tuwa, daghan tag mga panginahanglanon. Not only panginahanglanon, daghan tag concern. Not only concern, kundi daghan pud tag gusto nga mahitabo sa tuwang kinabuhi. Amen? All your plans, you pray to God. Unsay kinahanglan nimo, unsay need nimo, you have to pray to God. Unsay mga bulaton nimo, activity nimo, you have to pray to God for success. Amen? Daily, you have to pray for them. It's a good thing nga nakita na mo ang mga ginikanan nga nagaampo sa mua. Amen? It is a great blessing nga bisan paglagyo sila nagluhod, but then madunggan nimo imong ngalan nga ginaampo. Amen? It's a great blessing when somebody else is praying for you. Mga kaigsunan, balik ko na to, giauhag na to matago sa mahimo tang magmainam puon. Na may gusto nga concern, tabangan na tog ampo diri sa church. Amen? Every Wednesday na atay service diri. That service after message na atay ginahimo nga mga prayer requests. No? Dito na to ginaater atong mga prayer requests. Mga igsunan, balik ko na to, every Wednesday na ay times murag basic ra kaayo ang ginapangayo sa mga katawhan. Ang madungga na to, good health mo na jigjig manambok gina. Kay ang iyaging prayer request, good health to year 2026. Nganong year 2026? Kay giingnan man ako sa jik, wala ko nausab na imong prayer request jik. 2026 to biya ron. Wa pa gyud na nausab. Mao na that every time magpa-prayer request siya, good health year 2026. So, mao po na ang iyang pamaagi every time mapa-prayer. Na mga kaigsunan, kung naamoy gusto paampuan, ampo na to diri. You pray for promotion, you pray for regular sa imong trabaho, pa-pray na to diri. Tabangan na to pray. Balik ko na to, there is power sa pag-ampo. Amen? Now, supplications refer to prayers that focus on special, deep, intense needs. Supplications carry a need for God out of urgency. No? Ang giingon pa diri, it suggests begging or pleading for a person who has a huge need. Kanang grabe kayo kadako nga panginhanglanon, grabe kayo ka hinbug aton, dako kay nga problema, then you have to pray to God. No? That is what we call supplication. Amen? Na mga butang nga bugat like kayo. Like for example, in matters of health, dili biya nakatiyaw-tiyawan ng panlawas. Daghan sa mga tao would spend hundreds of thousands or even millions para lang makabaton og maayong panlawas. Amen? Mao na nga i-appeal gid nato na sa ato ang pag-ampo. Amen? Di gina sayo nga baliko na to, nga i-pray na to ato ang maayong panlawas. O dili ta maayong panlawas, ang mahitabo ani siklib kita sa trabaho. Amen? Mao na nga gikinahanglan gyud ang maayong panlawas. And in matters of this,
iampo nato na sa Ginoo. Now in the Bible, nay usa ka hari nga maayo kayo iyang relasyon sa Ginoo. But then ang usa ka prophet niingon sa iyaha, andama ang imuhang panimalay, set your house in order, kay kwaon na ka sa Ginoo. Abi ninyo no, ang maong hari, sa diha nga nakadungog siya, but pasabot niya na naa siya'y naduol na ang iyahang kamatayon. Kung ang usa ka prophet moingon gani nga hapit na kamamatay or kwaon nakaduol sa Ginoo, mas hadlok pa na sa doktor nga niingon nga na kay 3 ka bulan. Mas hadlok pa na sa doktor nga moingon nga naa kay 30 ka bulan or 3 months. So sa diha nga nakadungog siya niini, nga giingnan siya sa usa ka prophet, set your house in order. Kay hapit na imong duol na imong kamatayon. Abi ninyo no, ning duko, ning talikod siya, ning tulo iyang luha, nakikistorya siya sa Ginoo. Ning pour out siya sa iyahang gibati ngadto sa Ginoo. And giingon yun sa Ginoo, Lord, Thou knowest that I have served you rightfully. Iyahang gisugilon sa Ginoo kung giunsa niya pagkinabuhi ay uprightly nga gisunod niya ang balaod sa Ginoo. Gisugilo niya sa Ginoo kung giunsa niya pagkinabuhi nga faithful diha sa iyaha. Amen? Abi ni mo no, nasubo kayo ang mao nga hari. But then, ang Ginoo natandog ang iyang kasing-kasing. Amen? Natandog ang iyang kasing-kasing and gihatagan paniyag taas nga kinabuhi ang mao nga hari nga diadto na lang unta kutob ang iyang kinabuhi. Amen? Now when you plead to God, it is also rightful nga when you pray to God kay hangyoon nato siya, ato po siyang hangyoon with a humble heart nga, Lord, Thou knowest that I also serve you rightfully. Amen? When I pray to God, Lord, tabangi ning mga tawhana, kabalo ka, Lord, kani nga tawo is a very good soul winner. Naga-soul win ni siya, Lord, tabangi ning tawhana, Lord, nagatabang yun ni siya sa ministry. Lord, tabangi in tao ning tawhana nga makita niya ang imuhang dako nga gahom siyang kinabuhi, nasayod ka, Lord, kaning tawhana nagatabang ni sa imong buluhaton. Amen? Mga kaigsunan, even nga ang Ginoo kabalo niya ng mga butanga, but then, when we entreat God in humble manner, atua sad nang iapil. Amen? Balik ko na to. That is praying for someone. Now, because we can bring our supplications to the Lord, we find strength in Him as well as tranquility. He will take care of the burden. Amen? Sa makadaghan pa, ang tao, baliko na to, we are prone to problems. Walay tao aning kalibutan na nga wala siya maka-experience o problema nga sa iyang kinabuhi. Kung dili tanan ta, wala exempted ini tanan ta matubang kita o problema. Amen? But then, usa ka solusyon ni ana is atuag yung hangyoon ang Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Amen? So karong panahon na, huna-hunaa, unsa ng mga problema ha nga imuhang ginaatubang sa imuhang kinabuhi. Amen?
Mura mo magwa ni amen, wa siguro may problema ba? No? Unsa ng mga butanga nga gusto nimo kabuton sa imuhang kinabuhi? Unsay mga plano nimo or mga activities? Naa ba ka? Amen? How about for the church? Where mag-atubang ta og DBBS ugma? Are you praying for the success sa activity? Amen? Baliko na to kining tanan would be made possible pinaagi sa pagampo. Hangyo lubo gyud ta sa Ginoo. Amen? Hangyo og tama ng Ginoo. Hangyo og tama ng Ginoo. Hangyo og tama ng Ginoo. If it is very, very intense, hilaki ang Ginoo. Amen? Kung maulaw ka nga makit-an og tawo, do it in the comfort of your home. Nga way laing makita, hilaki ang Ginoo. Pangayua gid sa Ginoo nga masalbar ka aning problemaha. Amen? When you're praying for good health or health restoration, pangayuan na sa Ginoo. Amen? Anything, God can make a difference through prayer. Amen? Natay gi-pray no, nay uban was made nga gitagbo sa Ginoo through natural means, matingala ta nawala lang kalit ang sakit. Naapoy uban nga gi-pray na to nga mawala lang sakit, gikuha pinaagi sa operation. Amen? Tanan ka ng mga butangam nga mga bugat kayo or bisag pinaka-basic ang importante gyud nga ang tawo ang Kristohanon moampo gyud. Amen? I hope and pray na sabta nato ang simple nga mensahe. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa among pagtulunan karon. Salamat, Amahan, nga kipasabot minimo nga while we are still in this world, magatubang mi og lain-lain nga mga problema sa among kinabuhi. Magatubang mi og mga lain pang nga mga challenges sa among kinabuhi. But then, nasayod mi, Lord, pinaagi sa imong pulong. Salamat sa among nga pagtulunan nga nasayod mi nga ikaw nag-offer ka og kalinaw despite niining mga problemaha. Salamat kay Amahan for teaching us kung unsa ang pamaagis pagsulbad nini ang nasabta namo. Number 1, pinaagi sa pagampo. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Amahan, constant or sa makanunay, amo aning ma-encounter ang pulong nga prayer, O God. And nasayod mi, Lord, kung unsa ni ka-effective. Nasayod mi, Lord, kung unsa ni ka-importante sa among kinabuhi. But at times, O God, mahimo nga maluya mi or dili namo mahimo ang pagampo. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Amahan, karong panahona nga ang mao nga practice, Lord. Amo unta mabutang unta ni sa among hunahuna o kasing-kasing. I-imprint unta nimo ni sa among hunahuna o kasing-kasing, Lord, nga mahimo siyang daily activity namo that we have to pray to you. Makatun unta mi, Lord, kung unsa man ang among mga concerns sa kinabuhi, makatun unta mi pagsang-at namo ni diha sa imuhang tubangan. Among gina-pray kanimo, Lord, sa makanunay, igahatag nimo ang kalinaw nimo ngadto sa imong mga anak. And as we end this Sunday school, O God, we are praying, Lord, i-bless, Lord, bisan pa ang among fellowship. Kung naa makay gihatag nga stocks namo, Lord, we are praying, Lord, nga panalangini kini nga maangko namo ang grasya. And we are also praying, Lord, i-bless among fellowship. And also, Lord, we are praying, Lord, nga i-bless pod, Amahan, ang remaining parts sa amo ang panimbahon. Kining tanan, Amahan, ang ginasalig o ginapasalamatan sa pililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kahangturan. Amen.